Okay guys, welcome po sa inyo. 195. It's only 5 more episodes bago tayo mag 200 ah. Bunuin mo, 195 na yun. Actually, itong pag-uusapan natin, 2 Corinthians 11 pa din. Mahaba yan eh. No. Pero ang ating naging topic nung nakaraan, wag masyadong maging welcoming yung church, especially yung church dito sa Corinth. Dahil nasa 2 Corinthians tayo. Bakit? Welcoming kasi masyado yung mga church doon. No, yung iilang mga tao doon, welcoming masyado. Paano welcoming? Paano bang welcoming ang masama? Kasi ngayon, 'di ba, kapag church kailangan welcoming ang church natin, warm. Kailangan tanggapin lang natin yung mga tao. Hindi yun yung ibig sabihin dito. Although, hindi rin naman ganun dapat ang karakteristik ng totoong simbahan. Imbento lang naman yun ng iba. Di ba, sir? Napalitan lang para naging welcoming. Maganda yon, pero hindi yun yung karakteristik dapat ng simbahan. Hindi para ma-welcome yung sinner, kundi nga para ma-convict eh. Ganun no? Yes. Hindi naman para sila is ma-feel good eh. Hindi naman dapat ganun eh. Minsan kasi iniiwasan nating maka-offend. Na sa sobrang iwas maka-offend, hindi na tayo nagsalita ng totoo. Yun yung hindi dapat sa simbahan. Pero, yung sinabi natin last week, na wag masyadong welcoming, sa ano? Dun sa mga tao na nag-share na hindi naman proper doctrine. Yun yung sinasabi natin. Exactly. So, mahalaga talaga sa simbahan na hindi kayong tanggap ng may nag-prophesy ganito. Yun nga, na-experience ko, paiba-iba ang uso, di ba? Parang nito, uso, deliverance, mga sumusuka, di ba? May ganun May ganong time may ganong era. Ito kasi uso ngayon. So, kailangan, lahat ngayon ang nakikita mo sa simbahan, lahat may sapi. Yun ang lens mo Kasi yun yung uso So, kapag merong misbehavior, ay may sapi. Tapos may time naman ang uso, pagpapayaman. So, yung church na toss and To and fro. Oo, parang kung saan na napupunta. Walang matibay na angkla kung saan dali ng uso, ganito. Yes. Ngayon, in particular, dito sa Corinth na simbahan, yung mga miyembro dito, merong mga tinatawag na super apostles. Okay. Na in comparison kay Paul, na syempre alam naman nating siya ay isang apostol talaga, Okay. hindi nila masyadong binibigyang halaga. In comparison dun sa mga super apostle. Yes. Diba? Quote unquote. Yun yung issue nun. Pero ang tanong, sila nga ba talaga ay tunay na apostol? Diba? Bakit? Kasi nadala sila ng gandang salita Yung madalas. Nadala sila ng charisma Nadala sila nung way of o persuasion Yes. nung mga taong super apostle na to Yes. na hindi na nila tiningnan kung ano yung dapat tingnan. Na ang dapat, ang tinitingnan dito is yung lifestyle din. Di ba? So, paano natin i-apply yan sa mga pastor ngayon? Kailangan yung lifestyle ng pastor mo blameless. Yes. Yun naman. Paano mo malalaman? Lihim sa'yo yung buhay ng pastor mo. Paano malalaman? Hindi mo makasalamuhay yung pastor mo, may pedestal. Paano mo malalaman? Diba? So, doon pa lang na merong... May fence na. Na meron ng harang. Doon pa lang, medyo mag-isip-isip ka na. Paano mo maka-counter-check? Hindi mo na. matanong si pastor mo. Bawal mo questionin. Bawal mo salungatin. Tapos, i-quote pa yung do not touch God's anointed. Diba? Actually, matatakil dito yun. Yung kung papaano yung mga false apostles ay ginagamit yung kanilang authority. And then itong mga Corinthian Christians, they put up with them, tinatanggap nila. Kasi nga, welcoming nga sila sa ganun. And iba... Hindi lahat ng welcoming maganda. kumbaga,
dahil winelcome nila yung mga ganun at para sa kanila yun yung mga totoong apostle. So kumbaga iniinda nila hindi nila iniinda yung yung mga manipulation na ginagawa sa kanila, unfair treatment or ill treatment, kasi nga para sa kanila Hindi yun. hindi yung red flag abuse, yun. hindi red flag Okay. yun. Sige na nga, tuloy na nga natin. 16 to 21. Sige. Inuulit ko. Huwag niyong isiping nababaliw ako. Pero kung gano'n ang iniisip niyo, sige lang. Basta tanggapin niyo ako para makapagyabang naman ako kahit papano. Pag nagyayabang ako ng ganito, hindi galing sa Panginoon ang sinasabi ko. Nagyayabang lang ako na parang baliw. Pero, total, maraming nagyayabang tungkol sa mga nagawa nila. Sige, magyayabang din ako. Ang tatalino nyo kasi, kaya pinagtsatsagaan nyo ang mga loko-loko. Ito yung ito yung tawag dito version. Okay. Hinahayaan nyo lang pag inuutos-utusan kayo na parang alipin. Pag inaabuso kayo. Pag nagte-take advantage sa inyo. Nang iinsulto o pag may nananampal sa inyo. Nakakahiyang aminin. Pero masyado kaming mahina para gawin ng mga yan. 21. Hanggang 21 ba? Tama. Di pa pala tapos. Pero kung kaya nilang magyabang, kaya ko rin. Para na akong baliw na nagsasalita ngayon. Okay. Si Paul is sarcastic dito. And at the same time, hesitant siya na i-promote yung sarili niya because ayaw naman talaga niya. Kasi jay yun di ba? Pero may yayabang mo yung sarili mo. Pero may dinadrive kasi siyang point dito Kung para sa mga Corinthian Christian is yung mga super apostle ang mas katanggap-tanggap kaysa sa kung ano talaga yung katanggap-tanggap sa Diyos. Kumbaga ganito, parang sinasabi niya, yabangan ba? Akala nyo, wala akong pagyayabang? Meron naman pero hindi niya pinantayan yung pagyayabang ng kamukha nung sa false apostles. Yung credentials na sinabi niya, hindi rin naman in his own in his own strength and in his own excellence kundi yung ginawa ni God sa buhay niya. And which is makikita naman natin. Kaya nga dahil hesitant nga siyang i-promote yung sarili niya, parang ang dating para siyang nababaliw doon sa pag-explain. However, hindi naman. Kumbaga, awkward lang kasi para sa kanya na bakit kailangan pang umabot sa ganito na maglalahad pa ako ng credentials para lang malaman nyo na totoo yung sinasabi ko at saka genuine yung kasi parang, gospel na sinishare ko sa parang inyo. Yung parang yung requirements nyo na hinahanap sa iba at sa apostles, meron din naman ako niyan Oo. Parang gano'n, di ba? Oo. Bakit ganyan kayo sa akin? Oo. Parang gano'n. Kaya nga lang, hindi yun ang talagang nire-require na requirement ni God. Kumbaga, sa niya lang, perception nyo lang. Yung mga tao kasi, may mga ganong tao. Yes. May mga tao na double standard. Yes, Gets mo, exactly. sir? Di ba? Parang, ito yung playing field. Ito yung rules nila. Tapos, sumang-ayon ka naman sa rules, pero hindi ka pa rin pasado. Ganon di ba? Kaya nga, ang point doon is, ano ba talaga yung requirement? Ano ba talaga? So, kumbaga, sinakyan lang niya. kumbaga, si Paul, ipo-point out niya doon sa mga Corinthian Christians, sino ba talaga ang totoong apostol? Hindi yung perspective lang nila kung ano yung sa tingin nila. At maraming mga simbahan ang, sorry sa term, nalinlang or na-deceive because ang sinunod nilang perspective is yung sarili nila, hindi yung inilahad ng Biblia. Yung kutob. Oo. Yung kutob o yung sa tingin lang maganda. Isa sa nakakatakot ngayon na deceitful yun. Na tawag dito? Trend is yung political correctness. And even yung political correctness ay hindi lang nakapasok sa society, nakapasok din sa loob ng simbahan. Na you have to be nice, you have to be, I am not saying na it's wrong to be kind and it's wrong to be nice. Pero kumbaga is you're going to be kind para wala kang ma-offend, which is supposedly dapat alam na natin na church is not for entertainment, but ito yung area na pwede tayong ma-encourage, pero pwede ring makorek na matama.
pero pwede rin tayo na Hindi bagay ang wokeness sa church. hindi talaga. Because in the first place is hindi kinikater ni God yung feelings and emotions natin na maging comfortable tayo sa mali. Okay. Parang regardless ng ma-feel mo, actually, baka nga ini-invalidate ka pa ng Biblia minsan kung sa playing field na to, di ba? Dahil kahit anong pakiramdam mo, Yeah, exactly. di ba? Kahit anong pakiramdam Kahit mo. anong pakiramdam mo, kung masakit, edi masakit. Yeah. Unlike ngayon na kunwari, hindi ka maingat na kunwari sa school o kaya sa work, pag Pwedeng nasabi mo yun, ma-offend. may offend na tingin ng tao sa'yo, ganito, ganyan. Sa akin naman, if ang training ground is sa loob na simbahan, tapos sa school o kaya sa work, ganun man yung mangyari, hindi siya masyadong big deal sa akin. Okay. Kasi, sa simbahan, pwede mo naman diretso sabihin eh. So, kumbaga sa school, diretso sabihin, o di okay lang, masaktan, mainis, pero hindi part yun eh. Sa simbahan nga, tanggap mo yun eh. So, bakit sa eskwelahan hindi mo tanggap? Ang nakakatakot is, pag kunwari, tanggap mo na sa workplace is yung politically correct, hindi ka nakaka-offend, ganyan, very agreeable ka, yun ang pumasok sa simbahan. Doon ako nag-aalala. Hindi ako nag-aalala na yung standards and yung discipline and correction and yung rebuke ng loob na simbahan lumabas, mapunta sa workplace. Hindi ako nag-aalala doon. Hindi ka baligtaran. Ang nag-aalala ko is yung political correctness and wokeness ng world is pumasok sa simbahan. Ayun. Kasi, Tama yun sir. nagkakaroon na ng tinatawag na spiritual corruption. Saka kapag may nawawala na ng alat ang asin. Yes, Yan. Or sabihin natin na parang hindi na asin yung Di yung ba may role of mga purpose quote na mo. ganun, parang ang sabi nila yung the world is becoming more churchy. Oo. And the church, It's becoming more worldly. parang ganun. Yung nangyayari. Ngayon sabi dito, pinakikisamahan nyo pa yung mga tao na umaalipin sa inyo. Okay. So, ayan na. basahin ko. Umaalipin. Bakit kaya? Tingnan mo, sabi dito, Ano kaya? Paano silang inaalipin ng mga to? di ba nagtuturo world religion? Yeah. Sabi ko ganun, eto, part to. Gaya ng ibang mga nalinlang na mga tao ngayon, itong mga taga-Korintong Kristiyano, iba sila, okay lang sa kanilang abusuhin sila ng mga super apostle by papaanong paraan? By legalistically demanding from them. Okay. Bigyan natin sample. Sige. Paano ba Kunwari, mga volunteer alipin? ka sa church. Okay. Volunteer. Okay. Volunteer ka na nga sa church, gagabihin ka pa, pagagalitan ka pa, tapos pagigiltihin ka pa. Guilt trip, ano? Ah. Tapos, may mga iba, hindi nila nakikitang mali yun. Oo. Kasi nga, para sa kanila, ay hindi, may authority naman siya na gawin at Saka sabihin. para sa yun eh. Diyos to. O para sa Diyos yun eh. Oo. I think that is wrong. Mm. Una sa lahat, yung volunteer na nga sila eh. Tapos, bibigatan mo pa yung demand mo sa kanila. Wala namang And sahod. number two, hindi mo na pinapasahod. Hindi, ang mangyayari kasi dyan, para hindi ka maging ganin sa pera. Tapos You see how pagagalitan much ka. na mamanipulate ka? Gusto mong dagdagan pa natin. O, sige. Magpapaseminar training sila na volunteers are not worthless because they are priceless. Mga ganung paseminar na, totoo naman, volunteers are not worthless, they are priceless. That's why they are not paid. So, ang point lang is, yung heart ng volunteerism is maganda. Pero, hindi nakikita ng tao na minsan ina-abuse na sila. For example, nandun ka if there are times na kailangan mag-volunteer sa loob ng simbahan, pero if there are times na kailangan mo mag-minister yung simbahan para sa pamilya mo, wala naman sila minsan doon. So you see how One-sided. how one-sided minsan. And even yung mga ibang pastors and leaders, they don't see that as something wrong. Why? Kasi parang naging culture or naging trend nila na hindi, yung pastor ko kasi dati, ganyan, discipline, blah, 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 ganyan. Hindi dapat ganun. Naalipin siya. Oo. Kaya nga sinasabi ni Paul, eto sabi dito, ang sinasabi ni Paul na bandage dito may indicate na yung mga false prophets, false apostles are legalists at binabandage niya yung mga tao sa law. So, Alipin tayo, hindi Kristo. yes, alipin tayo ni Kristo. And then yung free will na, o kaya nga voluntarism, na pag ng mga tao,
is because of the joy and abundance ng spirit sa puso natin. Hindi para hindi para i-abuse natin at manipulahin para makuha natin yung gusto natin or yung self-ambition. Output na gusto mo. May tendency rin sila na para makuha mo yung self-ambition mo, i-disguise mo siya in the name of the Lord or in the context ng biblical. Ito ang gusto ng Diyos. Ah. Ito ang sabi sa akin ng Diyos. Magpagawa tayo ng simbahan. Oh. Oh. Ang tanong ko muna doon is, Kaya lang ng volunteers. hindi, ang una munang tanong doon, di ba careful tayo doon? Oo. Yan ba yung sinasabi sa Bible? And number 2, nag-agree ba yung council ng elders? So kunwari, hindi Ang problema kasi kapag absent na yung mga yon, kunyari walang elders Oh. or mga palamuti lang, Mm. wala. O ibig sabihin, Sabog. doon palang red flag na yun. Oo, sabog And na. people are not Aware. noticing that. Oo. Nakikita nila, siguro, pero hindi nila nakikita yun as red flag. But it should be. Kasi, even nga si Ano Paul, tawag sa ganun? ano yun? Yung... Multiplicity of elders? Hindi, Ano hindi, ba yun? hindi. Parang nakikita mo pero hindi mo nare-realize na mali. Desensitize ka na. Ibig sabihin, sanay ka lang. Familiar ka lang, pero hindi mo siya tinitignan as something wrong. Parang you are lording over. Yes, people volunteers, but you don't abuse their volunteerism. Madalas yan, actually. Madalas yan. Sa simbahan. Oo, totoo. Actually, yung Mga ginagabi. young peoples na mga sa music team, ginagabi, tapos kapag ginabi, Sasabihin, para kay Lord, okay lang Oo, gabihin, para kay ganyan. In the first place, kunwari, yung Yan, estudyante ka. kunwari, family mo, hindi naman pa-Christian. Oo. Ang pangit naman nung ginagabi ka. Hindi ka testimony. Hindi ka magandang testimony. Pag Saka, ikakainisan ka talaga sa inyo. Oh. Hindi dahil sa maka-Diyos ka, kundi talaga nakakainis yun. Dahil Oh. magulang mo Hindi eh. ka na nakatulong sa bahay, ginagabi ko. Oo, di ba? Magulang mo. Tapos may ano ka pa. Baka, di ko naman nila lahat, pero baka ikaw naman may yabang pa na hindi mo Sa ba church alam naman, sa church ako. Eh, Diba? hindi Sa talaga. church ako galing, hoy! May ganun tayo. Di ba? Nung passionate tayo at bata tayo, may ganun tayong thinking. Which is, nung tumatanda tayo, that is wrong pala. Oo. So, kumbaga, Kasi wala, parang feeling mo untouchable ka eh, wala no? dapat palang angas na ganun. At saka, yung church should also be considerate sa mga ganung bagay. Oo. Lalo kabataan. Sensitive. Sige, ganun. adjust natin yung wag masyadong gabi, umuwi kayo. Kumbaga, yung church mismo ang nag-exemplify na maging mabuti tayong example sa tahanan. Konting utak lang yan eh. Oh. Di ba? Well, kasi nga passionate tayo and back up with the word ni God and tatahiin ng maayos. So, syempre, kapag tayo is nag-disobey, isipin natin, Kay God to. we are rebelling kay God kapag nag-disobey tayo. Ngayon, pag nag-stay naman tayo, it is as if na para sacrifice, mag-glorify si God. Ngayon, Yun yung system ng slavery. ngayon, hindi natin na-discern na hindi naman talaga kay God yun nangyayari. Inaalipin na pala tayo without knowing. Madami mga kakilala. May mga pinag-aralan naman. O, di ba? Pero hindi sila nag-ano ng profession nila, nag-practice ng profession. Give up nila yung profession nila. Give up nila. At akala nila maka-Diyos yun. Nagawain. Though I am not discounting, hindi ko dinidiscount May ganun, na may mga ganun naman talagang tinatawag ng Diyos na limbawa is talaga sa ministry. Pero kumbaga, yung calling na yun ay hindi para sa lahat na i-give up nila yung ganun. Hindi siya para sa lahat. Eh, nangyayari kasi yun yung nagiging trend. Tapos parang yun yung sumisikat na yun, iba siya yun, iba siya. Hindi. May ibang ano siya, no? Parang may ibang glory, no? Yung tao, hindi na kay God tumitingin. More on doon na sa tao. Iba-iba eh. Di ba? Yes, exactly. Iba-iba ng pagkatawag eh. So, let us be careful with that particular. Kaya discerning tayo. Ikaw, papakapagod kang mag-visit, papakapagod ka ng ganito, ganyan. Yung pastor nyo naman, never naman nag-visit, never naman yung hindi gumawa ng mga dirty jobs. Alam mo ba yun? Sa kasi managerial na eh. Parang ganun. Yung iba kasi ang dating sa kanila, di ba meron tayo minsan narinig na preaching na parang corporation daw yung church. You don't look at church as a corporation, it's a family. So, kumbaga, may
pakialam ka sa bawat isa. Mm. Hindi yun lagi na Not on sitahan. number of Oo, hindi lagi sitahan na ganun. So again, sitahan. okay, the emphasis should be not on the outward appearance, but the emphasis should be yung totoong knowledge ng Word ni God and application sa buhay. However, sadly, many people are comfortable with authoritarian super apostle Okay. o makarismang mga apostol. Instead So, noon of, pa pala to. noon pa. Kahit noon pa. Instead of i-discern nila or i-test nila yung spirit kung talaga bang galing kay God itong tao na to, or sabihin natin pinadala ni God itong tao na to, o yung tinuturo ba niya talaga is biblical. Mas gusto nila yung quote-unquote leadership. Ay, exactly. Yan ano. Do you think na ang gagamitin ni Lord is yung tao na makarisma talaga at may leadership, na bago pa man din siya maging pastor, may mga ganun na siyang qualities? Nung una, ang sabi ko, syempre, yun yung gagamitin Lord. And then, rebuke ako minsan, paano kukuha ng glory si God sa ganun tao? Siguro. Ganun na siya. Siguro. Ganun na siya. Sa tingin ko, ang mas madalas na gagamitin ni God, Pwede pa rin. pwede naman. Pero ang mas madalas na gagamitin ni God is yung mga tao na sabihin nating weak or based things ng mundo na to para i-shame yung mga wise. Kasi yung mga ganun tao, hindi yan magyayabang, humble yan, hindi sila mag-glorify si God. Talagang masasabi niyang hindi ako to. Yeah. Ngayon, hindi ko sasabi na hindi na gagamitin ni Lord yung mga magagaling, yung matatalino. May Apostle Paul Pero si Apostle Paul naman kasi kinonsider lahat Rubbish. ng bagay na yon, lahat knowledge niya and all his wisdom as rubbish. Tinapon. So kumbaga, Hindi niya ginamit. yeah, however, hindi rin naman inalis ng Diyos yun. So kumbaga, Nirealign siya. ni-realign lang. Yun, possible yung ganun. Pero Yung kung- zeal niya before Oo. sa pagpatay, na-realign sa zeal naman ngayon para mag-share. Pero kasi, give up niya lahat. Oo. Ibig sabihin is, All out. Oo. All out siya eh. Yun. So, hindi yung Nag-reserve. hindi yung magaling lang magsalita. Ay, o pastor to, magaling lang. pastor. Pwede ka magpastor na. Oo. Hindi yung porket magaling lang magsalita. Bakit di naman eloquent halimbawa si Moses? Mm. Diba? Bubulol-bulol Kailangan pa pa niya nga. si Aaron eh. So, kumbaga, mas gagamitin ni Lord yung taong dependent sa kanya. O, yun. Gigi. Next, dun tayo sa 22 to 33. Sige. Okay, pakinggan nyo ah. Ah. Mga Hebrew ba sila? Ako rin. Mga Israelites ba sila? Ako rin. Galing ba sila sa lahi ni Abraham? Ako rin. Nagsaserve ba sila kay Christ? Okay. Baliw na kung baliw. Ah. Pero ang masasabi ko lang, mas okay akong lingkod kaysa sa kanila. Mas mabigat ang naging trabaho ko, mas maraming beses akong nakulong, napakaraming beses akong nilatigo, at mas madalas akong muntikang mamatay. Ah. 5 beses akong nabigyan ng 39 na hagupit ng mga Diyos. 3 beses akong pinaghahampas ng mga Romans at minsan na rin akong pinagbabato. 3 beses, ay hanggang ano na to, 33 na? Lahat. O sige, lahat na. 3 beses kong na-experience na mawasak yung barkong sinasakyan ko. Okay. At minsan na akong nagpalutang-lutang sa dagat buong Okay. araw at gabi. Sa madalas kong pagbabiyahe, nalagay ako sa mga delikadong sitwasyon. Okay. Sa mga baha, sa mga magnanakaw, sa mga sarili kong kababayan, at sa mga hentil. Nakaranas din ako ng danger sa city, sa deserts at sa dagat, at panganib sa mga nagpapanggap na kapatid. Nagtrabaho ako at kumayod. Okay. Madalas walang tulog, nagutom ako at nauhaw, madalas walang makain, matirahan o maisuot. At bukod pa sa ibang mga bagay, araw-araw akong nape-pressure kasi nagwo-worry ako para sa lahat ng mga churches. Okay. Pag merong mahina, nangihina din ako. Pag may natuksong gumawa ng kasalanan, nag-iinit ang ulo ko sa galit.
Kung kailangan kong magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakitang mahina ako. Okay. Alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Yesus na hindi ako nagsisinungaling. Purihin ng Diyos magpakailanman. Nung nasa Damascus ako, pinabantayan ng governor under ni King Aretas yung mga gate ng city para hulihin ako. Pero sinakay ako sa malaking basket. Tapos binaba galing sa bintana sa pader. Kaya nakatakas ako sa kanya. Say natin. Okay, isa-isayin natin. Daming niya sinabi. Tapos, saka natin babalik ta rin ano yung ginagawa ng ibang mga pastor Okay, ngayon. okay. Sige. Una, Hebreo ba si yung mga super apostle? Ngayon, sabi ni Paul, siya din. Hebreo naman talaga eh. Si San Pablo eh. Yun ba ang isa sa mga requirements? Oh, check. Check din siya. Oh, check. Ah. Check ako. Kumbaga, ang gagamitin muna ni Paul dito sa umpisa, Yung salaan nila. sa outward. Yung salaan muna nila. Yung salaan nila, Oo. magpapasala siya. Papasala lang. Tapos sa bandang dulo, ang gagamitin naman niya, yung salaan ng Diyos. Okay. So, doon muna tayo sa salaan nila. Sige. Hebreo. Sumakay siya. Hebreo din siya. Hindi siya basta Hebreo lang. Talagang pure-blooded Jew Hebrew siya. of Hebrews. Oo. Ngayon, sila ba ay mga lingkod ng Diyos? Siya din. Oo. Obviously, lingkod din siya ng Diyos. Ang problema, yung sila, ginagamit lang yung lingkod ng Diyos as a title to exalt themselves or itaas yung kanilang sarili. Pastor or brother with a Para capital itaas B. yung sarili. Para magkaroon ng... Servant with a capital S. Ganun. Alam mo yung kapag dadating siya parang napaka-honorable ng dating na parang gusto mong feel na gano'n. The aura is Ngayon, real. para mas madali, alam mo yung feeling na alam mong honor ka with honor, with high honor, and with highest honor, or Latin basta honors ka. meron kang award. Alam mo yung feeling nun? Yung talagang Hindi ko alam, sir. bibigyan ka ng honor na, sige, gusto mo ng ganyanan. Hindi O ko alam. yung nanalo ng declamation o ng oration. Hindi ako nanalo. Ano yung nag-champion ka nun? Essay writing. Yun na Essay lang. writing. Pero wala ako eh. Pero, nag-champion ka. Ganito yon. Sige. Para ma-grasp natin yung pakaramdam. Siyempre, out of many ng mga people na So sumali kaya pageant. doon. Pwede sa pageant. Pwede sir. din. Yeah. Out of many people na sumali doon, panalo ka. So, na-best mo yung iba. Natalo mo sila. Bas dalian natin, ML. Ni magaling na kalaban. Natalo MVP niyo. ka. Oo. MVP ka. Alam mo yung parang glory, kaya tignan mo yung mga pangalan doon. Ako ang bumuhat. Mythic glory pa. Alam mo yung ganong pakiramdam. Mythical. And sometimes gustong-gusto natin yung ganong pakiramdam. Yun. Yung tinataas ka ng ibang. Yung re-regard ka as high. And some daw na kuno, ministers or lingkod ng Diyos like that feeling. And they don't say it, but they like that feeling. Actually, it is the default feeling ng tao. Ngayon, ang sabi ni... Gusto talaga na taong purihin siya. Yes. Diba? And kung ibinibigay ng tao at ikaw naman gusto mong tinatanggap, lalo ka pang bibigyan. Yan. Galing nga lang sa tao. Kaya nga lang, hindi yan nakaka-glorify kay God. Ngayon, sabi ni San Pablo, sige, sila lingkod ng Diyos. Ako din naman. Lingkod ako ng Diyos. Kaya nga lang, para kay Paul, hindi naman siya against na may title na minister. Pero, May point kasi siya dito. May drive. pero hindi sa outward, supposedly. Kundi, hawakan mo yung titulong minister para mas makapaglingkod. Hindi para mas... Office siya. hindi para mas marami kang delegate o utusan. Ayun. Ang point kasi nito is, hindi ka magkaroon ng maraming delegation eh. Kasi ang iniisip kasi ng ibang mga pastor para o ministro dahil umaangat sila, less na lang yung work kasi na i-delegate mo na sa iba. Hindi yun. Sa ano yun? Sa trabaho yun. Manager ka nun. No? Ang purpose ni Paul dito sa pagiging minister is mas mabigyan ka ng opportunity na mag-work at mag-serve kay God. Hindi para babawasan yung work mo kay God. Hindi. Oo. Ngayon, sabi dito, in labors more abundant. So, mas madami kang work na gagawin.
Kaya, Baliktad talaga. baliktad talaga. Kaya nga yung grace ni God, hindi para maging tamad tayo. Yung grace ni God is para i-empower tayo na mas magawa natin yung ibang bagay na pinagagawa sa atin ni God. Hindi So, para baliktad. hindi in vain. O, ang ginagawa kasi chess. O, dito ka, ganyan, ganyan, ganyan. Ikaw naka-assign dito, ikaw assign doon. I'm not saying na wrong ang delegation. Kailangan yun eh. Oo. Pero, For order's sake. ngayon na-delegate mo na free ka na doon sa mga area na yon, mas mag-work ka doon sa mga area pa na kulang. Kasi actually yung mga ganyang delegation, ang nakikita kong kalahalagahan yan. Parang hindi mo na intindihin, kunyari, delegate mo na yung physical na Yes. para makapag-aral ako ng Biblia. Exactly. O, di ba ganun? Para makita natin yung ganda ng delegation, Di ba? yung sa widow, yung mga pinakakain, tingnan mo, i-delegate lang natin yan sa iba. Pero may requirement pa rin, spirit-filled. Kunwari sila Stephen. Pero magpapakain ka lang, di ba? O, papakain. Dinelegate nila. Walang masama doon. Pero saan sila nag-focus nung dinelegate nila yon? So they can focus on teaching and prayer. So hindi tinamad. Yung iba kasi ang ginawa, pag nag-delegate, okay, mas free na ako na ganito, ganyan. Gala-gala na Na lang ako. piliin mo lang yung gusto mong gawin. Namimili ka Kumbaga na. kaya ka nagde-delegate para makapag-focus ka. Yeah. Hindi, So, hindi ka nagde-delegate para mas ibigay sa leisure time mo. Hindi naman ganun. Ngayon, in stripes above measure, sila, ang inaano nila, eto na nakakainis eh. Kunwari, persecution ba? kunwari pupunta sila sa missions. Ito yung nangyari sa missions, ganito karami yung na-share namin, ganito karami yung tapos ito yung mga masaya nangyari. Though wala nang masama doon, pero hindi naman yun yung yung highlight dapat eh. Hindi yung bilang o yung ganito yung mga napuntahan, hindi naman yung ganun eh. Tag-tour ka lang. Parang yun nga, tapos wala ka namang persecution na ganito. Ang ikwento mo is, i-encourage mo sila na ito yung mga nakaharap namin mga struggles and problems. Pero, iningatan kami ni Lord na kahit ganun yung... Kasi, ang sinabi dito ni Paul, minister ako ni Christ. Kaya, there are instances na pinaghahagupit ako ng 39 na beses sa likod. Kasi 40 minus 1 eh. May ruling kasi sila 39. Na wag lalagpas sa 40. Ba't ginawa nilang 39 lang? Kasi baka mali yung bilang, baka sumobra, kaya 39 lang yung hagupit. May ganun sila, napaka-legalistic nila. Baka daw pag sinakto lang 40, sobra ng isa, magkasala. Di ba weird So, hindi yun out of mercy, out of fear ng legalism. So, yun yung, eto na, binabaliktad na ni Paul. Kayo, napuntahan nyo to, ganyan-ganyan, na-persecute ba kayo? Hindi naman. Ginoglory nyo na ganito yung na-sharean nyo. Paano ito na muntik mamatay? Hindi ba yun? Hindi ba yun apostol? Kasi pasilin mo, pag magre-reporting, ito yung na-sharean namin, ito yung mapinuntahan namin lugar. Minsan parang gusto mong isipin na, ano ba to, tour, field trip? Oo, 1,000 ang tumanggap. Oo. Minsan baliktad may tanong how about yung family mo? How about yung kapitbahay mo? How about yung kaibigan mo? Nag-reconcile na ba kayo ni ganito, ganyan-ganyan? Ay, nga pala, pumunta pa kami sa ganitong bansa. Minsan. Pantakip na lang. Yun nga Yun nga yung be careful. Again, hindi ako against sa mission. Pero kung ginagamit natin yung pangtakip, para hindi natin harapin yung mga Jerusalem, Judea, Samaria, puro ang pinupunta mo at the outermost part of the world. Di ba pinauuna sa atin yung ating Jerusalem, Judea, Samaria? Pero ba't nga ba ganun? Kasi glorified no? Kapag Hindi, minsan kasi mas trendy. Madali sa ating puntahan yung malayo kasi hindi tayo kilala, kasi konting effort lang doon. Compare sa ide-deny mo doon sa mga taong kasama mo na kilalang kilala ka, hindi mo ma-deny yung sarili mo. Minsan, yun ang totoong buhay. Yun totoong ikaw Minsan din natin maamin sa sarili natin na mas marami tayong kailangang i-deny dito sa mga kasama mo compare sa ide-deny mo pag nandun ka na. Ngayon sasabihin, na-try mo na bang pumunta sa missions? Ang itatanong ko lang, na-try mo na bang mag-deny mismo sa worst of the worst na kasama mo? Kasi ganunan pala minsan puntusan na-try mo na pumunta sa missions. Minsan tatanong mo, hindi po ba missions na unahin ko yung sarili kong pamilya? Hindi po ba missions na unahin ko yung sarili kong kawork? Kasi masyadong nag-glorify yung
sa labas. Lumalabas. Oh. Though may mga taong tinawag doon. Mhm. Pero sana bago sila pumunta doon Hindi, sa labas. ang ano kasi, meron daw short term saka long term Oo. na mission. Pero ang tanong lagi sa isip ko, ano ba yung purpose nung short term? Isa pa yun. Hindi, actually, tanong lang to out of ignorance. Okay. Ano kaya ang purpose ng short term? Mag-share ako. Pag nag-share ako, Mm. uwi din ako. Okay. Ano yun? Parang yun yung naisip ko. Ah. Kasi, para sa akin, Mm. ang alam kong mission, magpa-plant ka talaga ng church doon. Oo. Tapos, titira ka Yun yung doon. ideal. Titira ka talaga. Parang si Paul. Mag-immersion ka talaga. Parang si Paul, titira ka talaga Oo. doon. Para maunawa mo sila. Hanggang sa merong mag-rise up na pastor, Yes. mag-alaga, tapos dilipat ka na ulit, ganun ulit. Yes. Yun yung tingin ko Sa tingin ko, yung mga short term lang naman is para i-assist yung mga naglo-long term. Okay, pwede. Di ba? Pwede naman yun. Pwede yun. Again, hindi ako against sa mga ganun. Oo. Ang against lang ako is lagi mong ginagamit na pantakip yung outside. Saka ito, kunyari mag-short term mission ka, tapos problemahin mo yung pera, di ba? Tapos magsusulisit kayo para Isa pa yun. makapunta sa ibang bansa. Nakaka-off yun. Tapos ang hihingan mo pa, hindi mo naman ka-church. Oo. O kahit ka-church mo eh. O kahit ka-church mo. Tapos hindi naman able. Mm. Tapos pagigiltihin pa pag hindi nagbigay. Kaya hindi tayo mission kasi kulang ng support. Ganon. Pagigiltihin. Ben. Siyempre, magpapalabas ako ng mga nakakabagdamdamin ng mga video ng mga mission. Which is lalaroin yung emotions. Di ba? Ganon lang naman eh. Kaya Alam ko na yan. mag-ingat tayo sa ganun. Pero wag natin isarado yung puso natin na baka may ilan sa ating tinatawag doon. However, the term missions, not necessarily na kailangan mong ibang bansa. Saka you don't love the mission. You love God, kaya mahal mo ang tao. Oh, yes. And then you use the mission to love them. Yeah. Ayun, ganun. Saka, hindi yung baligtad. Hindi you love the mission and use people. Oo. You first start with your Jerusalem. Sarili mo at yung mga tao nakapaligid sa iyo. Kasi nga tama ka, sir. Kasi yun naman talaga yung mga nakakasalamuha mo eh. Di ba? Siguro ang denial na gagawin mo pag nasa ibang bansa, yung kulang yung pera mo or sabihin natin yung language barrier. Ganun eh. Pwede. Pero yung mag-deny nung attitude Araw-araw. and behavior, araw-araw. Kilala mo, magulang mo. Ayan. Diba? Minsan hindi natin nakikita. That is also the true denial na sobrang hirap. Hindi, meron daw kasing verse na na you are not si Jesus, di ba? Hindi daw siya prophet in his own hometown. Which is true. However, tandaan din natin na may mga half brothers and sisters si Christ na in the end is naniwala naman sa kanya. Si James. For example, si Santiago, James, at saka si Jude na tinuturing na half-brother ni Jesus. Ba't naisulat yun? So, it might be sa simula, hindi sila naniniwala. Pero eventually, hindi in vain. Si nanay din niya, si Mary, hindi naman din in vain. Pinagkatiwala pa nga niya kay John noong siya is napako sa cross. So, hindi lahat nung nasa family niya. Saka hindi mo pwedeng gawing excuse yun para hindi ka Exactly. mag-deny sa Buti sana kung 100% walang na-convert sa family ni Christ. Meron din eh. And at the end, pinagkatiwala pa niya yung nanay niya sa spiritual, Brother. diba? Brother. So, statistical na yan, yung sinasabi na. So, kumbaga, hindi mo pwedeng gamitin na reason yun. Tingnan natin kung pwedeng gamiting baraha. Hindi. Okay. Sige, ano pa? Nakulong. 39. Nakulong Pa siya eh. Tapos sasabihin nila na, minsan sabihin pa nila na, ay, dito kami nag-stay, ang ganda ng hotel. Diba? Iba super apostle, sabi, ganda ng hotel namin. Accommodation. Ganda yung accommodation, talagang bayad. Tapos ako thank you. ako nag-speaker sa ganitong kadaming Thank you sa blessing. Yeah. Pero tandaan natin, si Paul, totoong apostle, huwag man nating sabihing super dahil hindi siya nakatanggap ng ganong mga hotel reservation and accommodation. Pero, sabi niya, nung nakulong siya sa Philippi, I can do all things through Christ who gives me strength. Ay, Philippi ba? Nung sumulat siya sa Philippians at nakakulong siya, sabi niya, I can do all things through Christ who gives me strength. Ganon ang apostol. Nakulong. Pero, yung faith niya, hindi nag-waver.
Ginamit pa nga niya yung opportunity para ma-share Kahit niyo. nasan siya, no? Oo. Oh. Compare doon sa libre lahat ng accommodation. So, kumbaga, ang babaw ito yung perspective ng mga super apostle, ito yung perspective ni Paul. Oh. Paano na lang? Ah. Kumbaga, parang pangit kasi magiging ano to eh. Ah. Pero, isipin na lang natin yung isang spoiled na Ah. bata. Paano kapag siya is nahirapan sa buhay? Patay siya. Oo. Hindi siya sanay. Oo, yun nga yung point. Tapos kapag nagkwento ka, it is as if na yung paghihirap mo ay parang sobrang kawawa ka na just because hindi ka naman talaga nakarelate doon sa mga tao na ganun yung tunay na Sobrang naranasan. kawawa ang nangyari sa akin din sa mission. Oh. Wala akong kapera-pera. $30 lang. Tapos, ganito lang yung hotel namin na tiniran. Di ba ganon? Ano? Not realizing Na may mga nagte-tent lang para lang. Di ba? yun yung kawawa talaga. Kaya nga ang Yan yung preaching ni Kuya John nung ano. kaya nga tinatama ni Paul yung mindset ng mga tao. Tinitingala nyo sila kasi may favor and blessing sila na nakapag-hotel sila. Ganyan. Siguro, in a way, gusto rin kasi ng mga miyembro na maging ganun sila. Yun nga. Corrupt din yung kanilang heart. Yun nga. In disguise sa in Jesus name. Actually, kaya kong aminin. Dati. Nyari, nakita kong may nag-share, ang galing, tapos pinapalakpakan. Ay! Gusto mo rin. Gusto ko din nun. Papipikitin ka pa. Imaginein mo, naggagamitin ka ni God para ma-convert yung ibang tao. O, di ba? Para Kaya sa mga cell group, ang sasabihin mo, hindi totoo. Yung gusto nila madinig. Di ba? Sa mga Bible study group, ano natutunan mo? Di syempre, kailangan yung mga sa tingin kong maitataas ako. Yung sasabihin mo. Yan. Hindi totoo. Di ba? Hindi ka Bible study, angasan lang yun eh. Kaya sabi ni Ravenhill, yung church daw, nung time ni Paul, is marred with persecution, prison, and poverty. Ngayon daw, personality, prosperity, and popularity. Ganun na daw yung nangyayari. Kaya nga minsan, kaya mo ginaganda yung church mo para maiyabang mo kapag may ibang bumisita eh. Hindi ganun. Maayos lang. Maayos lang. Pero yung hindi yung kukwentuhan mo ng ganito para mapump. Alam mo yung humble bragging, yung false humility. Pero inside your heart, basang-basa naman ng Diyos na medyo gusto mong pumitik at iyabang mo yung property or yung achievement mo. Si Paul, nung kinukwento niya yung mga bagay-bagay about sa kanya, awkward sa kanya. Kaya nga sinasabi niya parang baliw. Ngayon sabi niya, sige, baliw na kung baliw. Total, kaya nyo namang pakiharapan yung mga super apostle na mali naman supposedly yung perspective and standard nyo. Baka pwede nyo akong tiyagain dito naman sa perspective ko. Kaya niya inisa-isa na ganun. So, bukod sa nakulong, ano pa? Is, siya ay muntik mamatay. Muntik mamatay, tapos napawisan lang ng konti, parang hirap na. Pero ito, muntik mamatay. Validate mo. Mabansin mo to Minsan naiinis na ako sa ganun. Ako medyo na-off ako yung kunwari. May totoo namang invalidation eh. May totoo naman. Pero hindi siya sa lahat dapat hindi naman. Case-to-case basis. Oo. Minsan na-off ako yung kunwari may pastor. Lagi may nakasunod na may dalang bote, may nakadala na tuwalya, may nakadala na ganito, ganyan. Alam mo parang may assistant. Off ka dun. Na-off ako in terms of parang dating alalay. Kaso nga lang sa mga tao na hindi na di-discern yun, parang gusto nila maging ganun na may nag-a-assist sa kanila. Yung tao naman na yun, syempre wala lang sa kanya na para sa kanya ay pag binigyan mo ng tubig. Ang sa akin naman is yung parang pamilya tayo. Yung kung kasama mo yung kapatid mo, yes, may leader sa simbahan, pero hindi aktong boss na laging, konting kibot, sunod, ganito, ganyan. Yung parang may assistant o alalay. Kumbaga parang pamilya tayo na parang sekretarya. Magkakapatid tayo. Hindi ka mas mataas talaga sa akin. Hindi ako mas mababa talaga sa'yo. Concern naman ako, pero hindi kita kailangang pakitaan na ako yung boss, tapos ikaw Kasi yung humility ba, parang ewan ko parang wala. Hindi ko, sorry. Baka mali ako dito. Parang
hindi ko nakikita humility doon na, tapos makikita mo kung saan pumunta yung pastor o yung pare o ministro, sunod-sunod na ganun. Hindi naman ganun dapat yung picture or image eh. Si Jesus nga naghugas ng pano. Kaya nga hinalikan pa ni Judas si Jesus eh. Kasi yung itsura niya, yung postura niya, yung pagdala niya sa sarili niya, it is as Normal. if na, yan. One of the boys. Oo. Ganun. Hindi yung pag maglalakad para bang mayroong karayom dito sa leeg na hindi man lang maibaba yung ulot laging nakatingala. Ay naman, merong loftiness eh. Ang loftiness. Ay. Pwede naman yung magkakasama lang kayo, ganyan. Tapos wala mo, ay siya pala yung pastor. Mas sinasaluduhan ko pa yun eh, kasi low profile eh. Hindi pag naglakad siya yung maraming alahas, siya yung may ganito, alam mo na agad siya yung pastor. Modesty ba? And kasama sa modesty, yung hindi nagmumukhang alala yung kasama mo. Yun, Hindi na mukhang backup dancer. Hindi na oo. Mukhang backup dancer. Ngayon ganito, kunwari may sakit ka, may kailangang magtutulak ng wheelchair mo, yung maintindihan ko pa eh. Kunwari kay Justin Peters. Pero hindi, kahit makita ko si Justin Peters, siya din nagko-control nung nung wheelchair niya eh. Ganun. Hindi yung parang, yun nga, backup dancer. Ako, as much as possible, ayoko nung ganun. Kaya, kunwari sa school, hanggat maaari depende lang kung meron akong estudyante na makulit at tinuturuan, o kaya may ADHD na medyo kailangan yung energy, hanggat maaari, ayoko nag-uutos sa estudyante. Pero may ibang teacher, gustong-gusto nag-uutos sa estudyante. Yung para bang may alalay na may taga-buhat, may taga-kabit, ganito, ganyan, ganyan. Ang gagawin na lang niya, tuturo siya, ganito, ganyan. Hanggat maaari, ayoko nung ganun. Kasi, yung mga estudyante na yan, sila ang mission mo na turuan, hindi mo sila alila. Yun. So, kapag nakikita ko din siya, kunwari sa church setting, na-off ako na, parang ganun, parang napakataas naman sa pedestal na kailangan, utos dito, ganun. Ganun. The more na mas mataas ka sa loob ng simbahan, because of the role, mas mababa yung loob mo. Hindi yung ganun. Dapat. Ngayon, bukod sa muntik mapatay, 3 times na ship. Wawa naman si Paul. Kaya kunwari, Bad trip yun, no? Kaya kunwari puro promotion, ganito, ganyan, yun yung workings ni God. May nakalimutan na atang sabihan, si Paul. Kalimutan na atang sabihan. Sabi ni Paul, may time na salat siya. Testify ito sa, sa church ngayon, no? Parang ayoko nang maging katulad ni Paul, sasabihin Parang niya. hindi nakaka-encourage, no? Hindi nakakahikayat. Pero sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Ito ang totoong Christianity. Hindi yung, guys, ito yung Christianity. Di ba? Gugustuhin nyo. Hindi. Pag nalaman mo kung ano yung cause ng Christianity, magdo-double, kakount the cost ka. Totoo ba? Gusto ko nga ba talaga? Yun. Di ba? Kasi nga naman, kung ikaw ay hahainan ng mga magagandang bagay, mag-Christian ka na tayo. Lahat na talaga. Diba? Mag-Christian na talaga tayo. If you want to attract people to Christianity because of entertainment, you will have to keep using entertainment in escalating degree. Ibig sabihin, padagdag ng padagdag to keep people. Hanggang sa maligaw na. Hanggang sa maligaw na. Wala nang malinaw na message. Ngayon, at mga perils, ibig sabihin mga panganib. Saan? Panganib sa tubig, karagatan. Panganib sa mga magnanakaw. Panganib sa syudad. Panganib sa kaparangan. Panganib sa false brethren, mga nagpapanggap na brethren. And even yung mga kapaguran, kapagpupuyat, yung mga fasting, yung gutom, pagkauhaw, minsan ala silang sapat na damit, o minsan is... Pero sabi naman din ni Paul, naranasan naman niya pareho. Abundance and lacking. Pero in all things naman na yun, alam niya na yung grace ni God is sufficient. Ngayon, lundag tayo doon sa part na, di ba, external, papunta doon sa mga personal suffering. Tapos ano yung bandang inihuli niya? Sabi niya, above all this or beside the other things, ano yung daily niya na concern? Yung church. Biruin mo, no? Parang sa atin, mas matindi itong papatay, na-shipwreck ako, guys. Na-shipwreck. Grabe. Grabe, no? Sabi niya. Kaya minsan pag hindi hinagupit ako. Grabe. Pang pelikula. Kaya nga, ano dating sa'yo nung halimbawa is, may isang tao, sasabi niyang nahirapan siya doon, kunwari,
yung ref nga namin ano lang walang freezer De parang sa Yung iba, work, ano, yung ref yung namin, ref. wala kang freezer ref namin Ay, Meron bang paano ka ganun? nakapag-yelo? Hindi, talagang cooler lang talaga. Ah, Ay, paano ka nakagawa ng yelo? kawawa kami. Ikaw, wala kayong rep unabes. Anong araw? Oh, Oo. dating nyo dun sa tao na sinasabi na Parang ano siya. Hindi, cringe. totoo naman nangyari to. Parang hindi niya ma-process. Oo. Lumalaki ka ng walang rep. Oo. Sanay siya nun na may rep. Oo. Ngayon, Bata. hindi yun ang pinapa-imagine ko sa'yo. Ang imaginein mo, kunwari may nagsasabi na, yun nga, isa lang yung ref namin Ikaw, lumaki kang walang ref. Ano dating sa'yo nung mukhang nagkukwento ng kawawa na isa lang yung ref nila? Ako nga di ba? Yun yung pakaramdam ko. Pero hindi mo naman kailangan sabihin na, Hindi, ako nga parang ang feeling lang Pero yun. ang feeling mo parang, kawawa na yun. oo. Hindi naman sa niyayabang Parang mo. ganito, parang, huwik! Parang gano'n, huwik! Minsan pag may inaasar ako, hindi, ano lang naman to, mga joke lang naman, yung parang Taguro. mga mahihinang nila lang. Hindi, ang pinapoint out ko lang is, minsan ko makapagkwento yung mga tao sa simbahan. And sometimes we are also guilty of that, na parang sobrang kawawa na natin. Mm-mm. Pero kapag idinikit mo, kahit hindi na kay Christ muna dikit mo pa lang kay San Pablo. Parang mabait lang si San Pablo pero parang gusto minsan, kung pwede lang magsalita siguro San Pablo, which I think hindi naman sasabihin din ni San Pablo. Parang bang, guys, ano ba? Ganyan ba? What's wrong with you people? What's wrong with you people? Sabi naman, ini-invalidate. Sometimes, kailangan nating ma-invalidate at magising tayo sa katotohanan na, ano ba naman yan? Para bang, sinasabi pa natin from faith to faith, from strength to strength, grace to grace, another level ng grace. Parang ayaw namang tumuntong sa susunod na level. Parang gusto laging baby. Parang gusto laging elementary. Parang gusto lagi yung convenient. Oh, hindi napansin. Wag namang ganun. Na-offend sa way ng pagsasalita. Oh. Wag ganun. Kaya ano sabi ni Paul doon, pag may nangihina din siya. Tapos kapag may natutugso magkasala, ano sabi? Galit na Kumukulo galit. yung dugo ko. Oo, sa galit. Oo. Ang concern, ang worry ni Paul, hindi yung worldly worry na, di kakainin ko, ganyan-ganyan. Ang worry ni Paul Oo, is totoo. yung, Meron siyang ganun. Pero, kumbaga, hindi yun yung pinaka-worry ni Oo. Paul kung may kakainin siya o hindi na lagpasan na yun Ang wina-worry ni Paul is baka may i-entertain silang another false apostle, may mga kapatid na isway pa alis nung faith. Yun ang spiritual na ano, no? Yes. Actually, ito nga yung sinasabi ko sa iyo, sir, di ba? Parang, yung sa fellowship ka ako, ng mga nagtatanong, mga nagtanong yung mga bago, parang, dati kasi noon, on fire ako, ngayon hindi na. Dati ang saya-saya ko, ganito, ngayon hindi na. Sabi ko, ako rin naman ganun. Hindi naman talaga yung basihan yung feelings mo before. Kasi iba, syempre, nung bago. Pero kako ngayon, ang nagpapasaya kako sa akin is, kunyari, ikaw, inobey mo si God. Ibang saya ko doon. Parang, hala, inobey na niya. So, yun yung nagpapasaya sa amin. Kabi ko, kapag nag-obey. O kaya, kabaligtaran nun. Oo. Siyempre, kabaligtaran nun. Naiinis kami kapag... maiinis kami. Kasi kung di kami maiinis, wala kami pake. Kung wala kami pake, hindi ka na mahal. Tsaka yung tayo mismo, may mga struggles tayo na tagalan nating tinatry i-overcome. Pikang-pika na. Ma-overcome. Hindi, na-overcome natin. Yun. Yan. Ano yun? Oh. Sa atin yun. Kumbaga, naka-strengthen pa sa, natin yun, sa faith, yung mga ganung bagay na tayo mismo is naka-overcome. And yung ma-restore yung joy ng salvation. Yun, yung mga ganung bagay na lagi natin i-remind sa sarili. Ngayon sabi ni Paul, kung magyayabang ako, ang ipagyayabang ko is yung aking kahinaan. Bakit? Kasi sa ibang verse and chapter, sinabi niya, when I'm weak, I am strong. Mas ang nakikita, kaya siya masaya sa weakness niya dahil this time, ang mas makikita, hindi na siya. Si God. Yun ang glory ni Paul na ang mag-glorify talaga is si God. Diba? When I am weak, He is strong. So, yun yung privilege ni Paul na... Kasi weak nga naman na mamamatay ka na. Weak nga naman na hagupiting ka. Diba? Weak na magutom. Weak na... Na yung Corinthian Christians, hindi nakita yon as
qualification or sabihin natin na evidence ng pagiging true apostle, yung ma-persecute. Now, ito magandang part ito, no? Hindi naman niya kailangang banggitin to, pero binanggit pa niya. Sige. The God and Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed forever, knows that I am not lying. So, kumbaga, hindi naman niya kailangan sabihin ni Paul to kung talaga hindi naman siya nagsisinungaling. Pero parang pinoint out niya, pwede ko namang gawing gawa-gawa lang itong mga kwento na to para magmukhang dramatic tsaka talaga maawa kayo, ma-amaze kayo at ma-realize yung mga bagay na ito. Hindi ito drama. Talagang nangyari to, alam ng Diyos na nangyari sa akin lahat ng bagay na yun. Ang testimony ko mismo is Sa Acts na, kita rin natin sa Acts, no? Yeah. Pero sila, di nila alam yun. Oo. Oo. Ngayon, sabi dito, in Damascus, I was let down in a basket through a window. Tandaan natin, sa Damascus nagsimula ang conversion ni Paul. Yeah. Di ba? Yeah. Oh, yun. Sa road to Damascus. Pero kumbaga, dito natin makikita na kay Paul, at the end of the day, hindi yung mga outside na pains and suffering Ang pinaka-battle sa kanya is yung sa church, mas spiritual warfare. Yun talaga ang battle sa kanya. So, ngayon, maintindihan natin na ang dapat focus ng mga tao simbahan is yung spiritual side. Hindi yung material na, paano ganito, paano ganito, paano ganyan. Hindi pa nga na-overcome yung pagiging gahaman. Hindi pa nga na-overcome yung ganito So, wag nating ipursue yung mga outward qualifications na in the first place. Gusto mo shortcut kay. Oo. Gusto mo yung... Gusto mo yung honor. gusto mo yung honor, blessing, and power. Pero ayaw mo nung ano. Pero ayaw mo yung talagang makaka-honor kay God. Parang ayaw mo nung way. Ayaw mo nung journey. Yeah. Diba? Ayaw mong mabigyan ka ng opportunity i-bless ni God because Parang naranasan mo yung gusto mong, suffering parang gusto mong sabitan ka ng medalya. nang hindi ka nag-aaral. Oo, parang ganun. Or gusto mo na mataas yung grade mo, Oo. pero hindi ka nag-e-effort. Oo. Yun. Na may yung section namin kanina, yung huling section na napagalit ako Paano may drawing symbol? Napaka-effortless ng pagkakagawa. Tapos may nagsulat pa ng description, explanation. Meron pa naman nag-explain one sentence lang. Sabi ko dagdagan. Ang sagot pa naman sa akin Sir, wala na po akong maisip Hindi sa wala kang maisip. Mm-mm. Ayaw mo lang dahil tinatamad ka. Or hindi ka nasanay na mag-isip pa ng more. Di tinanong ko siya, kung natin makipag-chismis ako, magkukwento ko sa ibang tao, di ba kayang-kaya mo? Sabi kong gano'n yung isang reels kaya mong gawa ng kwento yung ibang tao pero magsulat ng essay, hindi mo kaya. Di ba? So parang ang sa akin is, kung kaya mo mag-construct ng mga ganung thoughts and ideas, bakit hindi mo gamitin yung ideas na yun to construct on something beneficial? So at the end of the day, wag mo sasabihin na hindi mo kaya mag-isip. Ayaw mo lang mapagod, ayaw mo lang ma-push, ayaw mo lang ma-stress. Yun lang yun. Ayaw mo lang mag-exert ng extra effort. Yun din yung reason bakit ang gusto ng mga Corinthian Christians is yung mga ganong super apostle because kapag dinesar nga naman nila yung ganon din na status, masarap nga naman sa pakiramdam. Biruin mo, may alalay ka rin. Oo, biruin mo, well-recognized ka. Oo. Tapos hindi ka nagsasuffer, not knowing na hindi yun ang tunay na image ng apostle. Ngayon, ang tanong, yung simbahan ba natin? Yeah. Yung sarili nating mga pastors, leaders, and okay, despite ng kung ano man yung gusto nilang sabihin, whatever, kahit biblical pa yung gusto nilang sabihin, ang tanong muna, ano ang mas na-exemplify at mas evident? Yung material and outside na evidences? O kakikitaan natin sila ng pakikibaka at pag-endure despite ng suffering and persecution? Kakikitaan ba natin sila ng glory, power, dominion, and authority? Which is yun yung perspective ng mga nasa mundo? O kakikitaan natin sila ng humility, diligence, and sabihin natin na true burning or sabihin natin totoong True concern. desire. Concern. Maatim mo ba na ang yaman-yaman mo bilang pastor pero
naglalakad o sabihin natin nagta-tricycle lang yung mga member tapos ikaw super aircon pa, 5 pa yung sasakyan mo. Parang May jet ka pa. parang the audacity na hindi mo na ipakita yung modesty ng pamumuhay. I'm not saying na masama na may sasakyan ka, ano. Pero kumbaga, may sasakyan ka tapos 5 pa yung sasakyan mo. Alam mo ba sa sa mga public officials nga, bawal lang luxurious living yun nga. Di ba? Exactly. Bawal yun Kasi flaunting yun Kanyari, ako, trabahador ako ng gobyerno, bawal din yun. Oo nga. Flaunting kasi yun. Yung pinagmamayabang Tapos, kung sa aming teacher, may mga ganitong sasakyan, may mga ganito, ganyan. Tapos maririnig kami, magre-reklamo. Kaya minsan para ba akala nung ibang mga hindi teacher, reklamador yung teacher, hindi pa baga. Maingay kasi minsan yung ibang teacher Ngayon, kung hahaluan natin siya ng Christian living, there should be a modesty at saka temperament sa mga ganong bagay. Ngayon, sabihin nila, hindi mo kasi naiintindihan higit isang dekada na ako nagtuturo, naiintindihan ko yun. Pero naiintindihan ko lang din na aminado din ako, minsan, mareklamo talaga ang teacher. Yun yung totoo. Na may mga teacher, hindi ko nila lahat, may mga teacher na akala mo nakabili ng karapatan na laging ini-invoke yung rights. Not knowing that the greatest rights any person could have is to give up yung kanilang karapatan for the sake ng kingdom ni God. Syempre, halimbawa pag isang tao wala namang talagang malalim na pagkakilala at pagsunod sa Diyos, para sa kanya it's a loss to give up your rights. Ayun lang. So, kung makita natin dito si Paul, whether may mga rights siya, give up niya. Kasi para sa kanya, yung grace ni God is sapat para mas maging diligent siya. Hindi niya ginagamit yung grace ni God para abusuhin. Siguro yung mga super apostles. Yun ang ginagamit nila. Hindi tamang gospel. Yeah, exactly. Kasi kung tama yun, mapipersecute din sila. Exactly. Yun lang yun. Ayun lang. Bye guys! Thank you. Goodbye!